mga pare. Naku, 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 naku. Hindi. Sagad na ako ngayon. Tara, alis na tayo. Tara na, halika na, tara na. Mga pare, kakalapag lang tayo sa isa sa pinakamatitinding terrain. Nasa Australian Mangrove Island tayo ngayon. Ako at si Frothy ay magsusurvive dito ng walang pagkain, tubig at masisilungan para sa Ultimate Survival Challenge. May mga hayop dito na gustong patayin kami. Subukan natin si Froth. Sana mabuhay kami sa mga susunod na araw. Uy girl, excited ka na ba? Tara na, halika na. Isa lang ang may papangako ko. Ang ilan sa mga hayop na makikita natin sa mga susunod na araw ay kamangha-mangha. Pupunta tayo sa isla ng Bakawan na ito. Kakarating na natin sa Bakawan at ipapakita ko lahat ng laman ng backpack. Unang-una may GoPro at mga baterya nito. Ito lang ang tubig namin ni Froth para sa mga susunod na araw. Hindi ito marami pero sana sapat para magpatuloy kami. May quick revive din kami. Alam niyo naman, iinumin lang namin to kung wala ng choice. May maniit kaming misteryosong gamit, kaunting nylon na pangisda at ilang kawil. May ideya ako kung paano gamitin to, pero wala kaming pin kaya kailangan pa namin maghanap ng hayop. May dala kaming matibay na machete na pwedeng sandata at pang-explore, pati pang huli ng malalaking hayop. Walang laman ang backpack. At oras na para punuin namin to, pumasok sa loob ng Mangrove Island at tingnan kung ano mahahanap namin ni Froth dito. Sigurado akong ang mga hayop na makikita natin dito ay hindi nyo pa nakita dati. Tower na, girl. Mababa ang tubig na yun, kaya mag-explore tayo hanggat kaya. Sa loob ng 3 hanggang 4 na oras, mapupuno na ang tubig at malulububog na tayo. Sana yung mga hayop na hinahanap natin ay nasa tuyong bahagi pa ngayon. Gusto kong mabilis ang tingnan kung makakahanap tayo ng kahit anong sandata o gamit na pwede nating magamit para sana mahuli o matrap ang ilan sa mga hayop dito. Kasi tingin ko ilang oras lang ang meron tayo mga tol. Tila nakikipagkarera tayo sa pagtaas ng tubig. Ang perpekto nito, tingnan mo, may luma tayong puno dito na mukhang matibay pa. Sa tingin ko, pwede natin itong gawing sibat o sandata dito sa isla ng Bakawan. Ay, Froth, nasunto ko lang mukha ako ng stick. Itong dulo na ito, gagawin natin itong pamatay na dulo. Itong parte na ito ay magiging sobrang talas. At ito naman ang dulo ng sibat na magagamit natin para tumagos sa mga hayop. Tingnan nyo mga tol, ang talas na nito pwede nang gamitin, mahuhuli na tayo. Kukunin ko backpack at mag-explore na tayo sa mangrove. Dalawang sandata natin, sibat at itak. Akyat tayo dito, maghahanap tayo ng kahit anong makikita natin dito sa susunod na mga araw para makatulong sa atin. Kahit anong klase ng protina, kahit anong bagay na magagamit natin para makagawa ng silungan. Lahat ng makita natin, kukunin natin. Frothy, dumiretso ka lang ang ilampasan mo, girl. Tingnan nyo to dito mga pare. Meron tayong ilang lumang alimanggo. Yan ay bahagi ng shell ng alimangong Bakawan. Luma na yan dito. Babae, tingnan mo to. Bakit kaagad naging ganun kaputik? Dito, ang mga alimanggo kinakain ng isa't isa. Yung shell nagiging matingkad na pula dahil sa araw. May butas din dito, baka may alimanggo sa loob. Sa totoo lang, parang gangster ako ngayon. May 2 akong sandata. Ilalagay ko muna ito sa tabi. Sa mga butas dito sa labas, may malalaking alimango na nagtatago. Kailangan ipasok ang kamay ng walang guwantes para malaman kung may laman. Ipinapasok ko na buong braso ko, pero di pa rin abot sa dulo. Sige, kailangan ko talagang sumuong dito ng todo mga pare. Siguro ito na ang pinakamaduming butas na napasok ko. Sage. Hindi ko pa rin maabot likod niyan. Mga pare, yung butas na yun umabot sa likod, tapos bigla itong umiikot pabalik ng malaki. Mukhang may malaking alimango sa loob, pero hindi natin maabot. Kailangan pa natin pumasok ng mas malalim sa mga bakawan. Tara na!
Mga pare, tingnan nyo to. Sabihin nyo nga sa akin kung sino ba ang sobrang nalalasing tuwing Sabado ng gabi na nauwi sila sa Bakawan habang lasing, pare. Sigurado ako may tropa akong gumawa ng yan dati. Si Froth nag-explore dito. Pare, may nakita ako malaking troso. Sisilipin ko sa ilalim. Baka may makita tayo. Meron bang kahit ano sa ilalim yan? Mukhang wala namang masyadong laman. Kakatuklas lang ni Froth ng isang bagay. Frothy, ano nakita mo, girl? Grabe, mga pare, tignan nyo to. Nakakita siya ng patay na mulet. Galing mo. Paliguan natin siya. Naku, grabe. Ay, grabe mga tol. Bulok na to. Siguradong ilang araw na ito nakatiwangwang dito. Nagsisimula ng mabulok at magkahiwa-hiwalay ito. Ang baho. May naisip akong paraan para magamit natin to pang-akit ng hayop. May dala tayo maraming kawit at kaunting PC sa backpack. Pwede nating ikabit to sa kahoy, mga tol, para gawing astig na bitag na pwede iwanan. Simulan na nating hatiin ang PC dito. Sakto na to. Siguro mga 40 sentimetro lang ang haba na kailangan natin. May PC ng pangingisda na may kawit na nakatali sa sanga. Plano natin maglagay ng 10 nito dito, kaya may 10 tsansa tayong makahuli ng isda. Ang baho talaga ng mulit na isda na to. Pinagpaguran namin ang bitag na to. Tinan mo. Mga tol, meron na talaga tayong pinakaastig na maliit na bitag ng isda dito. At pwede natin itong ilagay sa sapa. At halos mananatili lang yan doon habang pumapasok at lumalabas ang agos ng tubig. Sana makahuli tayo ng kahit anong hayop. Magagamit natin ito bilang pananda. Ang bilis ng pantaas at pagbaba ng tubig ngayon. Isasabit lang natin ito dito. At pagkatapos, nilagyan natin ng marka. Gaya nito. Malalim na itong nakabaon sa lupa, mga pare. Dapat maamo yan ng mga isda. Sana suwertehin tayo. Hindi ko pa ito na-try na pangingisda dati. Wala akong alam kung gagana ito. Iiwan natin ang bitag ng isda ng ilang oras sa maliit na sapa sa likod. Sana ito na ang pinakamagandang chance nating makahuli. Sige mga pare, mapapahinga lang ako dito ng mga 10 minuto. Sobrang init sa labas, parang niluluto ako. Sobrang init talaga mga pare. Hindi ko na alam ang nangyayari pero parang tinamaan ako ng heat stroke. Buong umaga ako naglakad-lakad sa ilalim ng araw at katatapos lang ng bitag. Sobrang pagod na ako mga pare. Wala akong ideya kung ano ang mangyayari mamayang gabi. Malakas ang hangin na yon. Kaya naman napapalayo sa akin ang mga niknik at lamok. Pero kapag humina ang hangin na to mga pare, sigurado mahihirapan na naman ako. At masasabi ko lang, mukhang magiging mahaba at matindi ang gabi natin ngayon. Sige mga pare, lalalim pa tayo sa isla ng Bakawan ngayon. Halos wala tayong matutuluyan ngayong gabi, wala tayong pagkain at naubusan na tayo ng inumin. Kailangan ko magtipid ng lakas habang naghahanap ng kahit anong pagkain. Hindi tayo pwedeng umasa sa bitag ng isda mga pare kasi di ko alam ang mangyayari at di ko pa yun nagawa. Sige mga pare, nasa talagang masukal na bahagi na tayo ngayon. Dapat may malalaking alimango dito. Kita nyo, maliit na puffer fish. Nakuha ko siya. Para hinuli ko siya gamit kamay ko. Maliit lang na puffer fish. Kapag kinain mo ito, halos siguradong mamamatay ka agad. Sapat ang laso nila para pumatay ng 30 tao. At ayan, isa talagang kakaibang maliit na hayop yan. Tingnan mo, pakakawalan na siya. Ayan na, tara na, siguradong may ibang hayop pa rito. Buti na lang may ibang pwede kainin. Ayon, napupuno na ng tubig ang mga hukay-hukay dito. Ibig sabihin, nagsisimula ng umakyat ang tubig dagat. Ay, hindi maganda to. Hindi maganda. Habang gumagalaw ako, puro kagat ng gagamba ang inaabot ko. Kinakagat din ako ng mga lamok. Nasalbahe pa ako ng putakti kanina. Walang katapusan dito. Sana sulit lahat kapag may nahanap akong pagkain. Sedge. Kitaan nyo yon? Maliit na kabibe yan mga tol. Pwede natin kainin to. Konti lang, pero pag madami tayo makuha, may makakain tayo.
Wala na akong oras para lutuin pa to. Medyo delikado to kasi kung kainin ko to tapos magkasakit ako, baka magka-diarrhea ako or kaya magkaroon ng kakaibang sakit. Pero wala na ako pakialam. Mukhang puno ng nana tong bagay na to. Hindi ko alam ang lumalabas dyan at hindi ko kakainin yung parte. Pero susubukan ko pa rin kainin to. Medyo lasang talaba. Parang may buhangin, putik at alat pa rin. Pampalakas din kahit paano. Sige, tuloy lang. Hindi ko rin alam nasaan si Froth. Mga pare, may nakita akong alimango. Ilang oras na akong sumusuong sa mga palumpong pare at may nakuha na tayo. Subukan na lang nating hulihin to gamit kamay. Grabe, sobrang pagod at nahihilo na ako. Wala siyang alam na nakita ko na siya mga pare. Tingnan mo yan, kahit igalaw ko ang kamay ko, hindi siya gagalaw. 3, 2, 1. Ayos, naipit ko na siya. Ayos, nakuha ko na siya. Hanap kami ng hanap pero maliit lang ang nakuha naming alimango at hindi sapat ang laki. Kita mo, lalaking alimango malapit na magpalit ng shell yan. Tama ang kasarian niya pero maliit pa siya. Kapag sinabi kong rusty, ibig sabihin malapit na siya magpalit ng shell. Siguro kaya nandito siya, nagpapahinga lang. Kaya hindi ito ang tamang laki ng alimango na hinahanap natin mga pare. At palubog na ang araw ngayon. Kauti na lang ang oras natin bago lumubog ang araw. Hindi ko alam kung gaano pa tayo katagal makakapaghanap. Akala ko may nakuha tayong dambuhala. Kailangan natin siyang pakawalan at magpatuloy sa pag-explore at alamin kung saan nga ba tayo matutulog dito. Handa ka na ba pare? Uupo lang siya dyan at ayos na tayo. Grabe naman. Akala ko meron na tayo. Naku po! Ang daming maliliit na naipong tubig. Dahil ito sa pagtaas ng tubig dagat, hindi ito maganda. Ibig sabihin, paubos na ang oras natin. Hindi. Uy, anong kinakain mo? Sige, si Froth ay may nahanap lang. Tinatangkang kainin niya ito. Anyan, bahagi yan ng shell ng pagong at sinusubukan ni Froth kainin. Hindi mo pwedeng kainin yan, babae. Uy! Oh, tingnan nyo, nakakuha tayo ng shell ng alimango sa putik. Parang sementerya na ng bakawan dito mga tol. May patay din tayo nakitang pagong. Ang mga pagong ay naiwan sa taas tuwing may malalaking low tide tulad deyon. Matagal bago bumalik ang king tide kaya hindi sila makabalik sa tubig dahilan ng kanilang pagkamatay. Pahinga ka na sa paraiso kapatid. Alisin mo yan sa bibig mo. Hindi. Alisin ang balat ng alimango sa bibig mo. Alisin mong balat sa bibig mo. Hindi ito para sa'yo. Tara na. Gusto niya talagang kainin ang lahat ng bagay. Nakahanap talaga kami ng lumang trapal. Pare, medyo madumi ito. Mga tol, baka wala tayong alimango pero may nakuha tayong lumang trapal dito. Ang dumi-dumi niyan, nakakadiri. Frothy, may tirahan na tayo. Pwede tayong manatili dito ngayong gabi. Malaking tulong ito sa atin. Sana makatulong ito bilang proteksyon. Magagamit natin ito, mataas ng tubig at paubos ng oras. Kailangan nating maghanda at magkalong ngayong gabi. Bukas ay panibagong araw at mas papasok pa at mas lalayo tayo kaysa sa narating natin ngayon. Madalas, ginagamit ko ito pang tali ng panangga o proteksyon bilang silungan sa mga isla. Dito sa mga bakawan pare, maraming maliliit na insektong nakatira sa putik at buhangin at lahat ay basa. Kailangan mong gawin ang lahat para hindi matulog sa lupa. Kung mas mahaba ang lubid ko, itali ko sana ito sa mga puno para gawing duyan. Wala tayong ganong karangyaan dito, sapat lang ang meron tayo, kaya ito lang ang gagamitin natin. Hindi natin kailangan gumawa ng marami, ilalatag lang natin ito ng diretsyo. Makinig muna kayo. Mabuti na lang wala na tayo sa buhangin. Mas okay na umupo dito kaysa sa putikan. Hindi ko akaling matutulog ako sa palumpong. Unang beses ko ito. Froth! Tara, subukan mo bahay natin. Tulog na tulog siya. Bumaba ang temperatura at humina ang hangin. Kaya nagsimulang lumabas ang mga sandfly na lalong nagpapahirap sa akin. Gumagapang na sila sa buong katawan ko ngayon. Kaya isang bagay lang ang kailangan nating gawin bago pumasok sa gabi. Frothy girl,
kailangan nating magpahid ng putik. Sige, ang gagawin natin ay kukunin natin ang lahat ng putik dito at ipapahid natin ito sa buong katawan natin. At ang mangyayari dyan ay magkakaroon tayo ng makapal na patong sa labas na magpoprotekta sa atin mula sa lahat ng insekto at kung ano-ano pa sa gabi. Grabe naman. Sige, lalagyan din natin ng konti sa ilong mo. Yan ang mapoprotekta sa'yo, girl, para hindi ka makagat na yung gabi. Sana hindi makalusot ang mga lamok dito. Girl, kailangan pa natin kumuha ng pagkain bukas. Pasensya ka na, pero magugutom tayo ngayong gabi. Ngayon, ilang oras lang nakalipas mula na inilagay natin ang bitag ng isda at pumasok na ang tubig dagat ito huling 2 hanggang 3 oras. Panahon na para tingnan natin kung may nahuli tayong hayop dito. Makikita nyo, pumasok na siya. Wala akong alam dito, di ko pa nagawa ang ganitong bitang. Hinahanap ko ito. Kinakapa ko. Palagi ko, may malaking kumuha nito. Wala na ito. Wisit. May malaking kumuha niyan, pare. Hindi. Hindi. Tungkol sa putik sa ilalim, mga pare, sinusubukan kong palakasin pero mahirap dahil hindi talaga dumikit o tumibay ang kahit ano. Hindi. Parang bato na ang tinatamaan ko sa ilalim na yon. Hindi ito maganda. Oh. Hindi maganda yan! Akala ko may bagong karne tayo, girl! Wala tayong nakuha, wala tayong magagawa. Sinubukan natin. Siguro bukas, kailangan nating lumayo at maghanap pa ng mas malalim kaysa sa ginawa natin na yon. Alam kong dapat pinalakas ko pa yon. Grabe! Naghahanda kami ni Frothy para sa gabi. Nagpapahinga kami sa aming maliit pero maayos na bahay. Komportable si Frothy. Kinuha ko lang ang berdeng patpat na ito at ang astig dito, pwede mo lang talaga itong baliin. Pag kinagat mo ang dulo, magiging mabuhagag ito. Pagkatapos, pwede mo na itong gamitin parang sipilyo. Ayos siya! Alam kong marami sa inyo ang dumadaan sa matinding pagsubok na yon. Parang ang gulo ng mundo ngayon, pero gusto kong sabihin na hindi ka nag-iisa. Kung dumadaan ka sa mahirap na panahon, mahal ka namin ni Frothy at ng Diyos, tol. At hindi ka nag-iisa sa laban na to. Ipinagdarasal ko kayo nahihirapan ngayon. Tandaan ninyong nandito kami para sa inyo. At tulad ngayon, may mga panahong mahirap. Pero sigurado akong magdadalang bukas ng isang magandang bagong araw. Walang tsansa na makaros kami ni Froth hanggang bukas nang walang makuhang kahit anong pagkain. Matutulog na lang kami ngayon. Susubukan naming makaraos ngayong gabi. Bukas ng umaga, makikita namin kayo ng maaga. Panibagong araw, panibagong mga hamon. At sana'y may pagkain para sa amin ni Froth. Magandang umaga sa inyo. Nasa ikalawang araw na tayo ngayon. Frothy, kumusta ang tulog mo, girl? Mama tol, sobrang putik at gutom na kami ngayon. At si Froth, hindi siya masaya sa akin mga tol. Pinatulog ko siya sa labas kagabi. Layunin lang natin ngayon ay mag-explore ng mas malayo kaysa kahapon. Mga tol, grabe, kinakagat ako ng mga maliliit na niknik na yon. May putik na ako sa buong katawan pero parang wala pa ring silbi. At alam nyo naman, hindi pa tayo kumakain ng 2 araw pare. Sobrang gutom na talaga ako ngayon. Mukha na siguro ako manggang kalahating sinipsip na yon. Frothy, ang dumi-dumi mo talaga, girl. Hinahanda namin ang aming sandata para sa ikalawang araw ng matinding pangangaso. Lahat dito ay nakadepende sa pagtaas at pagbaba ng tubig. Katamtaman ang taas ng tubig mo yan, kaya may konting tubig sa ibabaw ng putikan. Gagamitin namin ang sibat na ito para manghuli ng paagi, isda, pusit, pugita o anumang mahuli namin. Paparating na ang matinding pangangaso.
At makikita ninyo si Frothy at ako sobrang pagod na kami kaya iisa lang ang kailangan namin. Alam niyo na kapag ininom ko itong quick revive, para mabubuhay ulit ako dito at magkakaroon ng maraming enerhiya. Ito ang kailangan ko para sa matinding pangangaso. Tara, hinumin na natin mga tol. Tara na. Good girl. Tara na, girl. Sige mga kaibigan, muling isinilang tayo. Kasama ko si Frothy, maanggaso kami. Tara, girl! Sige mga kaibigan, dito tayo pupunta. Kita nyo, malawak ang buhanginan at may kaunting tubig din. Paurong na ang tubig at magandang pagkakataon nito para sana makahanap tayo ng pagkain. Lalanguyin ko itong bahagi dito. Froth, halika na. Tara na! Magaling ka. Sige, magaling ka, magaling ka. Hindi yan ang patpat mo. Hindi yan ang patpat mo. Hindi talaga, ikaw. Buong oras nang tinatawid ko ang ilog, akala ni Froth si ang stick niya kaya hinihila niya ako pabalik sa gitna. Nasa harap ko ngayon ang paboritong bagay ni Froth sa mundo. 3. 2, 1. Sige na babae. Tara na. Si Froth baliw na, tinan mo. Teka, tara na, bumalik ka. Ang plano, dadaan tayo sa mga patag na ito. May sibat tayo na kayang tumusok, basta't di takutin ni Froth ang mga yon. Kailangan nating maging palihim. Kalma lang, huwag mong takutin ang lahat. Sige, kitaan niyo lahat ng butas na to sa paligid ko. Ginawa yan ng mga pagi, mga pare. Ang ginagawa nila, umaakyat sila dito sa mga patag na to at sinisip-sip nila lahat ng buhangin. Ganun yun. Tulad ng bulate, yabis, at ibang maliliit na crustacean. Yan ang hanap natin kahit anong padi, isda o pugita na pwede shibatin gamit ang astig na shibat, ayos yan. O, tingnan nyo to. Kita nyo to dito mga tol. Yan mismo, galing yan sa flathead. May isdang patag na humihiga sa buhangin ng ganito mga tol. At talagang ibinabaon nilang sarili nila. Magandang sinyales yan. Pwede nating sibatin ng mga isda gamit to. Sigurado, may stingray na tayo. Halika dito, Froth. Naku, Froth. Itatapon ko na to. Ay, muntik ko na siyang tamaan. Kita nyo, kahit anong galaw, si Froth talagang andyan agad, parang bubuyog sa pulot. Siya na yata ang pinaka hindi palihim na golden retriever sa buong mundo. May nakita akong bana dito. Magaling na babae si Froth. Siyang nagbabalik ng sibat ko. Mga tol, tingnan nyo, may malaking alimango tayo dito. Ay naku, saan siya napunta? Kanina may napakalaking alimango tayo. Hindi, baka yun na yun, tol. Hindi ko alam kung gaano siya kalaki, kaya ayokong sibatin siya. Baka kasi babae pala. Ang laki ng alimango na yun, tumalon lang siya sa malabong tubig. Froth, gusto natin yung malaking alimango na nandito. Ito ang hinahanap natin. Kitaan nyo, may kaunting tubig dito sa ibabaw ng mga latian. Dapat may mga hayop na natrap dito at kumakain kahit kaunti lang ang tubig. Dahan-dahan lang, dahan-dahan. Ayos mga tol, may nakita akong stingray dito. Froth, dahan-dahan. Ayaw ko matapakan mo to. May stingray tayo dito lang sa unahan. Mga tol, tingnan natin. Nandyan lang siya. Tingnan nyo, kumakain lang siya. Uy, umupo ka. Tingnan mo siya, pare. Naghihintay lang siya. Sandali, uy, kalma lang. Tingnan mo siya. Nandito siya mismo. Ayan, oh, napakagandang nilalang niyan. Unang hayop na nakita natin. Hahayaan natin siya mabuhay ngayon. Dumadaan lang siya sa gilid. Wala siyang kamalay-malay na nandito ako. Tingnan mo siya, literal na dumadaan lang siya. Hahayaan natin siyang mabuhay. Ito na siguro ang pinakamalaking pangalib natin pero sa tingin ko, makakahanap pa tayo ng mas maganda. Di naman siya magkakaroon ng maraming karne, kaya pwede sana, pero palalampasin muna natin siya. Tara na, Froth Girl. Maghahanap tayo ng mas matindi ang laban. Magpapatuloy tayong maghanap dito. Mga pare, may nakita tayong stingray dito. Tingnan niyo siya, kita niyo ba?
Susubukan natin. Naku, literal na natakot siya sa atin, pare. Grabe, frothy girl. Sayang, magandang pagkakataon sana yon para makahuli ng stingray. Sige, tuloy tayo. May hayop sa unahan na kumakain, di ko alam kung ano. Dahan-dahan lang. Froth. Grabe mga pare, isa to sa pinakamaganda ko nakita. Tingnan nyo, sa tingin ko, leopard ray to. Pare, pansin nyo, pattern ng hayop na to. Ang lupit nito pare, dahan-dahan lang. Grabe, ayan na siya. Kita mo? Tingnan mo yung pattern niya. Sobrang astig ng pattern. Parang leopardo talaga. Oy, Froth! Dahan-dahan lang. Wala akong paraan hulihin niyang hayop. Sobrang ganda niyan. Grabe, Frothy. Tingnan mo, meron tayo dito. Tingnan mo to. Grabe mga tol. Tingnan niyo to. May mga sea spider tayo dito mga tol. Tinatawag natin silang soldier crab dahil gumagalaw sila na parang hukbo sa patag. Makikita niyo sila dito. Kakaiba ang hayop na to, parang asul na sea spider. Pakiramdam namin ni Froth, nasa pinakamababa na kami ngayon. Nakakita kami ng mga soldier crab na gumagalaw sa patag. Susubukan namin kainin ng hilaw, di ko alam ang mangyayari. Ay, hilaw na alimango. Ay, nakakadiri yun at nakita lang ni Froth mga tol. Parang lumululok ka ng bubog na puno ng matamis na nana. Luto na pala yan, kaya ayaw mong kainin yan, girl. Kailangan pa natin maghanap ng mas maayos kasi hindi ko kayang kainin ng mga yan. Tingnan nyo to mga pare, may lawan sa taas natin. Mukhang susubukan yan dumagit kay Froth. Kita mo yan, may lawin dyan. Hindi ko alam bakit mo ako sinusundan. Wala akong pagkain, pare. Naghahanap din ako. Ngayon sinusubukan na ni Froth kunin siya. Sige mga pare, may alimango dito. Susubukan ko ipitin siya. Di ko alam kung ano klase at laki niya, basta ipipitin ko na lang siya. Kita niyo dito. Ay hindi, tingnan mo siya dito. Sinusubukan ko siyang takutin. Ay hindi. Sige, ibinoon niya ang sarili niya dyan. Lalapit ako sa likod niya. Sige, naipit ko na siya. Tingnan niyo yan mga pare, isang maliit na babaeng alimango dyan pare. Ang ganda ng maliit na alimango. Naglalakad lang siya dito, yan ang hinahanap natin. Maliban na lang kung lalaki at mga 5 beses ang laki, kaya ako nasabing babae ito. Mga pare, dito sa ilalim ay ang maliit nilang takeb at dito nila nilalagay ang kanilang mga itlog. Hindi natin siya masyadong istorbuhin. Hayaan na lang natin siya umalis, Frothy. Pabayaan mo ito. Tala na mga pare, mukhang nakakakita na tayo ng magagandang bagay dito. Sige, sa tingin ko, magiging maganda to. Tuloy lang tayo. Yung panahon biglang nagbago. At sobrang itim na ng langit na yon, nagsisimula ng bumuhos ang ulan sa paligid ko. Hindi maganda to, girl. Wala tayong pagkain at lalong lumala ang panahon. Tingnan mo yan, sobrang itim ng langit. Lahat yan papalapit. Kitang-kita mo talaga ang ulan na dumarating. Ay naku, ang lamig. Ay naku. Sana matapos na itong pagulan mga pare. Mukhang may paparating na ulap ng ulan. Tingnan niyo yan. Sulitin na natin ito ngayon. Alam niyo naman, sobrang putik ko na. Hindi ako masyado nakainom nitong mga nakaraang araw. Kaya... Parang niyayakap ko na lang kahit malamig at mahangin. Pero ang sarap ng preskong tubig. At ganda ng pakiramdam ng katawan ko. Tingnan niyo lahat ng mga alimanggo. Grabe ang dami. Ano? Tingnan mo si Froth na yon? Uy, mag-ingat ka, baka kagatin ka niyan, tol. Nasa likod ng maliit na alimango. Sinusubukan niyang kunin, pero baka kagatin ka. Galing mo, pero maliit siya. Sige. Tuloy lang tayo. Sarana, may alimango tayo. Ipipin ko lang siya. Ipipin na niya. Ay, hindi. Saan mo siya dadalhin kasamang babae? Tara na, blue swimmer. Ay hindi, kalma lang pare. Sige, lumubog lang siya. Tingnan natin kung mahuhuli natin siya. Kailangan natin siyang ipitin. Tama, dapat tayong mag-ingat dito. Sige, ako na bahala. Ayan na, grabe.
May nakita tayong blue swimmer crab dyan mga tol at tingin ko pwede na rin kunin. Hindi ganun marami ang laman pero isa sa pinakamatamis na crab meat na natikman ko. At malungkot talaga ako dyan. Nawawala ng liwanag at lalong humihirap ang lahat. Ilang oras na akong naghahanap at pagod na ako. Hindi pa ako nakakakain nitong 2 araw. Gabi na, pupunta na kami sa huling pangangaso. Kailangan ko talagang makakuha ngayon. Mga tol, sobrang hina ako na, hindi maganda to. Froth, dahan-dahan lang Froth, nandyan sa harap mo. May stingray tayo. Dahan-dahan lang, dahan-dahan, kalma lang, halika, dito. Hindi ko siya nakuha. Ay, hindi. Mag-ingat ka, Froth. Froth, mag-ingat ka, oy. Guys, nakawala lang yun. Hindi tumagos si bat ko sa kanya pare, naipit lang siya tapos nung nakawala, tumakbo palayo. Delikado talaga kay Froth kasi halos tumalon siya sa ibabaw ng stingray. Hindi maganda. Malaking alimango. Nakuha ko siya. Pare. Oh. May nahuli tayong alimango. Oh. Isang tira lang at napatumba agad natin siya. Nagawa natin, may pagkain na tayo sa sibat. Lutuin na natin to. Tara na, girl. Ang ganda ng alimango na yan. Nilinisin natin siya. Ang siksik pa ng laman yan. Siege, ang gagawin natin, tatanggalin natin ang ulo, ayaw natin yan. Pagkatapos, lilinisin natin dito sa loob. Lilinisin lang natin lahat, tapos ang gagawin natin ay hihiwain natin ito sa gitna. Alam ko na maraming gusto yung katas sa katawan mga pare, pero mas gusto ko talaga yung laman sa mga sipit. Yun ang paborito ko. Ayos mga pare, ang init ng apoy natin. Lahat, i-comment nyo na ang naluluto na sa comments. Ganun ako kagutom. Kung alam nyo lang kung gaano kahirap ngayon, nakita nyo naman ang dami kong hinabol na hayop. Pero sa huli, wala pa rin tayong nakuha. Sa wakas, inilagay ng Diyos ang alimango sa halap ko mga pare. Nakuha na natin ang hinahanap natin. Sobrang excited ako. Ilalagay ko na ang alimango mga pare. Mabilis nang nawawala ang liwanag. Ilalagay ko na ito sa ibabaw. Ayos! Isa ito sa pinakabaliw na solo survival challenge kailanman. Buhay pa ang alimango habang nasa apoy. Malalaman mong luto na ito kapag kulay kahel na. Pwede mo na itong tanggalin at siguradong luto na ang laman. Huwag mag-alala, baby. Pagod din ako gaya mo, pero may niluluto na tayong pagkain. Ay, grab! Ay, ang init niya. Ito ang dahilan kung bakit natin to ginagawa. May sariwang alimango tayong niluluto. Bubuksan natin. Mga pare, narito na ang mga lollipop na alimango. Isa sa akin, isa kay Froth. Oh girl, kainin mo na. Kainin mo na. Ayan na. Wala na siyang lakas tumayo mga pare. Sa sahig na lang siya kumakain. Kakainin na niya ang lollipop niyang alimango. Nakuha ko na ang akin, kain na tayo. Sarap ba, baby? Isa to sa mga pinakabaliw na solo survival challenge kailanman. Nagawa namin ni Froth. Paalis na kami, may iba pa kaming video dito. Kung gusto niya pang manood, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Kita-kits tayo sa susunod sa Wild mga pare. Shihoo!